or makatrabaho ulit? Pwede ba natin buhayin si Dolphy? Ay, grabe. Ito na yung horror na sinasabi. Wala in particular eh. Hirapan ako doon. Comedy actors. Kahit ano. Nakasama mo na si Epi. Kahit ano. Si Epi? Yes, oo, nakasama ko na siya. Masaya din katrabaho si Epi. Nakasama ko siya sa Princess Diaries. Would love to work with Epi again. Si Empoy, hindi ko pa pala nakatrabaho sa isang pelikula. I guess, I hope this answers your question, pero I would like to do a comedy film na sama-sama kami mga komedyante. Parang Expendables, nagsama-sama yung mga action stars. Pero ito naman, pelikula na nagsama-sama yung mga komedyante. To save the world. Okay. Pero parang talagang super idol mo si Mang Dolphy, no? So, naman. when you were starting ba, he's still around at that time or hindi mo talaga siya Hindi na. Ay, hindi ka nabigyan ng chance na Hindi po. Kasi I started sa show business 2014. So wala na talaga. Opo. Pero lumaki kasi akong nanonood ng mga Pumalong Dariles. Fan ako ng mga sitcom growing up. So gusto mong sundan yung footsteps niya? Gusto mo rin maging comedy king? Not necessarily a king, but someone who's good at what he does. Comedy man o drama. So kung may i-remake ka na dating niyang movie or ano, anong gusto mo? Wala naman in particular, pero meron siya isang pelikula na napatunayan na is just not a comedy king. Yung pagiging magaling niya rin na drama actor. Yung anak niya si Ninyo Mulak. Yun na nga. Yun. That one. Everyone like that. Pepe, bakit gusto mong gawing biopic yung kay Pepe Smith? Kasi idol din ng pamilya namin ng Juan de la Cruz Band. And matagal ko nang gustong gumawa ng biopic. Yung tribute sa isang icon. Isang music icon man or performing artist. And may matinding curiosity lang ako sa buhay ni Pepe Smith. Bukod sa Pepe din siya. Dahil ko sa kay Pepe. Hindi, kay Senator Pepe Jokno. Kasi aktivista po dati yung tatay ko, nakulong siya. Si Senator Jokno yung naging isa sa mga lawyer niya. Ano no? Ito your father? Yes. Oh. Thank you. Salamat. Pepe. Kasama, nakulat. Isa-isay ko ba? Si Gerald Napoles, si Jelson, si Bayani, si Ryan Bang, si Long Mejia, lahat ng komedyante. Parang hirap. Diba? Pero that would be iconic kung makagawa ng pelikula na gano'n. Kung may pipili kang director, sino? para dun sa movie na yun. Doon na ako sa closest friend ko, yung director ng Pangarap Kong Hold Up. Si Marius Talampas. Actually, we're doing a movie na pinopromote ni Gerald, yung Sa Utos kay Josh. Yun, may special participation din po ako sa pelikula niya. Yun po yung comeback niya after ang Pangarap Kong Hold Up. Kasi ano po siya commercial director siya So yung mga napapanood nyo sa... yung mga commercials ng Grab ngayon, yung bata na may daliri sa noo, yung mga RC Cola commercials, siya po yun. Oo, yes. It's all Marius. Sabi kanina ni Direk, yung fan na raw, fan na siya. Idol ka na niya. Noon pang nasa shadow ka pala, reaction. Siyempre grateful and feel satisfying. It makes me feel na I'm doing my job well and correctly. Kasi si Direk Jose Reyes yan we watched his films. Maliliit pa lang tayo, I suppose. Pero anong impression mo sa kanya dati? Kay Joe? Pagka iconic director, meron akong impression na kailangan kong baguhin na nakakatakot. Kasi yung pero may nakakatakot talaga, di ba? Si Direk Joey. Hindi, merong nakakatakot. Merong nakakatakot talaga, pero hindi si Direk. Hindi si Direk. Maharot yan. Ulit, saka masarap kakwentuhan. Sobra. Minsan nga inaawat na kami pag kunwari, yun ang gusto ko rin sa kanya, pag lunch talaga hindi madalian. Kakain kami ng dahan-dahan, hindi yung, tara na. Minsan aawatin na lang kami nung AD, Direk, resume na tayo, kasi ang sarap ng kwentuhan, hindi namin namamalaya yung oras. Share naman ng kwentuhan. Ano daw pinagkukwentuhan niyo? Si Turonio, saglit ko lang po siya nakatrabaho sa Darna.
May special role lang ako doon. Nag-cameo. Tapos sabi niya, gusto niya raw na bumalik ako sa Darna, kaso I had to do Ironheart na. So nag-conflict Kasi ko. mahusay din sa horror. Si Direk Chito, oo nga eh. Oo nga po eh. Would love to work with him again. Sorry, you were saying? Wisdom from Direct John. Choose your friends wisely. Tsaka be careful sa mga mabibitaw mong salita. Kasi ako, nung nagsisimula ako sa showbiz, madali ako magtiwala. Mahilig ako magkwento. Sinabihan niya ako na hindi mo kailangan ikwento lahat sa lahat ng tao. Piliin mo lang. Para to protect yourself. So, Pepe, sunod-sunod yung project mo, anong ginagawa mo para hindi ma-repeat yung burnout? Kunwari ito ngayon, focus ako sa Parokya ni Edgar musical. Sinasabi ko sa handler ko na at least meron akong 1 day or 2 day rest. Tapos pag natapos na yung chunk ng isang work, kahit 1 week break before I start another one. Saka iwas na ako sa puyatan agad maaari. Doon ka na parang na-burnout dati. Kasi nga yung taping niya. Araw-araw, tapos lagi puyat. Anong unang i-offer ko sa'yo na sinabi sa'yo magbibigay ka? Anong unang reaction? Yes, ako agad. Gusto ko talaga makatrabaho si Direk Joey. So hindi ko pa nga alam yung kwento, nag-uuna ako eh. Kasi I just want to learn from him. Kasi decades of wisdom eh. We're Pero talking in the about... part na magbibigay ka ng sarili mong pelikula. Hindi ka hindi ka ba natakot? Nagbida na siya dito eh. Okay din na makaramdam kasi ng takot for me eh. Kasi mahirap maging comfortable. Sa mga ganong pagkakataon na you feel like you're not in your comfort zone. Yun yung birthplace ng growth for me. So, I always go for that. Pepe, pag komedyante daw, lapitin ng babae. Sabi nila, In your case ba? How to avoid or ina-avoid mo ba? when I was single, I enjoyed it. I will not lie. I enjoyed that. I mean, I'm a man. I enjoy the attention and company of women. Pero syempre ngayon, may boundaries na lalo na meron ako asawa. Yung Yes. partner na may mga Yes. anak. Pero before, hanggang saan ba umaabot yung pag-entertain na yun? Umaabot ko sa ligawan din. Pero to the point, nagsasabay-sabay ba ng mga babae? Kasi at the time, syempre, I did enjoy. I can say na I enjoyed my teenager years being a young man. bakit sa tingin mo malakas ang sex appeal ng mga komedya? Proven kasi from di ba? Bukod sa pagkain, humor po talaga, I think, Way to anyone's heart. Mapalalaki mo ng pababae. I think. Pero seryoso ka. Parang seryoso ka in real life eh. Ganun yung dating mo eh. I can be serious, but I can be siraulo also. So nagbabago, depende sa... Yeah, depende rin po sa mood. Tatanong ka, di ba? Hinantay mo lang sila. Looking forward ka na maulit-ulit ang movie nyo niyan. Bumaulit kay Tony Gonzaga. Ano yun? Sorry. Tony Gonzaga ulit, na movie. Yung ulit, Gusto mo uling makagawa Oo niya. naman, She's a good friend. So I really enjoy working with her. Kasi hawak nyo pa lang yung pinasok talaga sa sinihan. Kayo lang Yes. nga ang kumita. Lumabot ng 5 linggo. 6 weeks. Yeah. Yes, I very much look forward to working with her. Mas mataas ang presyo. Mas mataas ang presyo. Bahala na yung manager ko doon. Okay. Maliban sa pagiging magaling magpatawa ni Dolly, ano pa yung mga hinahangaan mo sa kanya? Isa din ba yung parang yung galing niya sa mga girls na mo? Pinafollow Hindi naman. Pero I guess yung galing sa pag-connect sa tao. Kasi kahit anong gawin yung charm eh. Yung talaga yung charm eh. And entertaining people. Tsaka yung yung pakikisama. Pero ngayon kasi bida ka na, tsaka si Pepe Herrera ka na. Before ba, may mga experience ka na parang ini-ignore ka lang ng mga tao sa set? Yung mga mahirap na experience?
Hindi naman, I can say ignoring, pero yung prioritizing others, yeah, I experienced that. Which I did not take personally. Talaga. So normal, feeling mo normal sa showbiz. Naging ano kanina, ikaw bang nag-reveal ng King Pao? Kim Pao? Yeah, parang Nire-reveal slip of the ko lang. tongue ba? Ano na? Slip of the tongue lang ba yun? Hindi naman. Kasi talagang kahit sa set na may inaasar ko sila eh. Na, kayo na lang kaya. Paano na kayo mag-asawa mag-asaran eh? Talaga. Eh, game naman sila eh. Sa mga ganong kulitan eh. So okay lang din sa kanila asarin ko sila in public. Pero anong next project mo after this? Right now, currently, I'm doing yung musical. Tapos, meron din yung 10 Utos kay Josh. Talaga. So, Comeback ni Marius Talapas. kasi parang from last year up to this, ano pa lang, April pa lang, ikaw na yung napapanood namin. Ang daming beses na. How do you feel about that? Na palbog mo pa yung mga superstar ng showbiz. Hindi naman palbog pero kasi from mula sa Netflix hanggang sa movies, hanggang sa TV, napapanood siya. How do you feel about it? I guess I'm grateful and honored na kailangan po nila ako to share their story. Kung ano man po meron ako. Just here to do my job and kung kailangan niyo ako, nandito lang po. Congratulations.